What's up everyone? This is Sir J and this is part 2 of our discussions, a continuation lesson on our Kotlin tutorials. Okay, so nung nakaraan, start tayong mag-create ng simple na program na Hello World. And for today, bago tayo mag-start or mag-continue ng ating mga discussions about Kotlin, so we will be discussing yung tinatawag natin na mga reserved keywords. So if you guys are new in terms of programming, so mahalaga na alam nyo ito. Okay, so pero if medyo matagal na kayo nagko-code, okay lang. At least matutunan pa rin yung ibang part kasi medyo iba na to guys kay Java saka kay C++. Iba na yung mga wordings. Okay? So, on this tutorial, pag-aaralan natin yung tinatawag natin na hard keywords and then together with soft keyword. Kung ano ba yon. So, nakikita nyo to, may mga words dito. So, tingnan natin kung para saan natin yan at kung kailan natin sila pwedeng gamitin. Okay? So, pwede kayo guys pumunta by the way kay Kotlin katlinlang.org over here. Ito. Ayan, katlinlang.org. So, ito yung official website ng Kotlin. Click nyo lang yan and you will be redirected here. Ayan. So, ito yung pinaka-website nila. Makikita nyo meron sila ditong iba't ibang mga menus, mga different solution, docs, and community. So, in order for us to access yung mga keywords na sinasabi ni Sir J, is i-click nyo lang etong docs. Okay, click nyo lang yan and then you will be redirected here. So in here, may mga lessons dito, somehow, may mga nakalagay dyan, ayan. Okay, so yung keywords guys is makikita natin doon sa, ayan, tingnan natin, meron diyang Kotlin overview, ayan. So pwede kayo mag-aral, pwedeng release roadmap, basic concepts, platforms, so on and so forth. So in here, i-collapse lang natin yung tinatawag natin na language reference and then click lang natin si keywords and operators. So dito natin makikita kung ano-ano yung mga reserved keywords o yung mga keywords na under kay Kotlin. So click lang natin ito. Ayan. Okay, so ito siya. So ito yung mga reserved word na kay Kotlin. So ano ibig sabihin sa'yo ng mga reserved keywords? So kapag sinabi natin reserved keywords is hindi natin siya pwedeng gamitin upon our coding. Okay, so like for example, declare tayo ng variable. So hindi natin to pwedeng gamitin. Kumbaga, meron siya specific na use. Okay, so aside from definition kung saan siya ginagamit, hindi natin siya pwedeng gamitin sa iba. Okay, pakita ko sa inyo mamaya. Okay, so una is makikita natin meron tayo dito tinatawag na hard keywords. So ano raw yung mga hard keywords? Hard keywords are the tokens are always interpreted as keywords and cannot be used as an identifier. So hindi raw natin pwedeng gamiting identifier yung iba't ibang mga hard keywords such as yung as, hindi pwede, yung as na may question mark, yung break, yung class. Okay? Pakita natin yan mamaya. So again, kapag hard keywords, ito yung mga tokens na hindi natin pwedeng gamitin, cannot be used as identifier. Okay? So bawal silang gamitin as identifier. So meron din tayong tinatawag na soft keyword, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Browse nyo na lang dito, no? So actually, madali lang naman matandaan yung mga yan. Ayan. So meron din tayong tinatawag na soft keyword. So, ano naman si soft keyword? So, the following tokens act as a keyword in a context in which they are applicable. And they can be used, okay, as identifier in other contexts. So, pero, eto raw tong mga soft keyword is pwede naman gamitin as identifier in other contexts. So, madadaanan naman natin sa lessons yan. Pero, unlike no hard keywords, talagang literal hindi natin sila pwedeng gamitin. Pero again, itong si soft keyword, in other contexts, pwede natin silang gamitin. Okay? That is a difference between hard and soft keywords kay Kotlin. So, andito din yung mga example ng mga hard keyword, soft keywords na under kay Kotlin. Basahin nyo na lang. Okay? So, meron dito isa, ito yung isang keyword, ito yung ginagamit natin para makapag-declare tayo ng isang local variable. Okay, so si var. Okay, so si var yung gagamitin natin na word para makapag-declare tayo ng isang variable. So kapag sinabi nating declaration, so ito yung mga variables, ito yung nagsisilbing storage ng mga dinalagay natin na data over sa programs natin. Okay, so punta tayo dun sa ating ginagamit ngayon, si idea IntelliJ pala, IntelliJ. Ayan, so ito siya. So, pwede tayo guys dito maglagay ng code. Okay, gamitin natin si var. So, si var is ginagamit daw para makapag-declare ng isang variable. So, var and then lagyan lang natin to ng name. So, kapag ang ginamit natin is var,
hindi yan pwede. Okay? Var. Okay? Is equals to, nalagay lang natin ng value. Like for example, JSON. Okay? Kasi mag-e-error. Kasi, ito yung, pagka magde-declare kayo guys ng isang variable, declaration, variable declaration. So, kailangan natin ng var and then variable name. Okay, variable name. And then, lagyan natin equal sign and then lagyan natin ng value. So, kapag ka-string yan, nilalagay natin sa loob ng double quote. So, makikita natin, ito daw si var. Ito yung pagde-declare natin. Parang data type siya, ganun. So, ito naman yung tinatawag natin na variable name. So, as I have said, kapag hard keywords yan or mga reserved words, hindi natin sila pwedeng gamitin as variable name. Or sa iba naman niya, tinatawag natin as identifier. So, ito is magiging si student. Pwede yan. Ayan. Okay naman, pwede naman, lagay natin name. So, tingnan nyo, hindi na siya nag-error. Kasi, again, pagka-reserved words, hindi natin siya pwedeng gamitin as identifiers or mga variable names. Okay? So, paano natin ito ipiprint? So, kamukha na ginawa natin last time, print ln, and then print lang natin si name. Okay? So, saka na natin i-deal yung may yellow na to. Okay? So, run lang natin over here. Run main kt. So, dapat mag-run yan dito sa baba. Medyo matagal lang. Ayan. So, eto siya. Okay? Nag-run na. Okay? JSON. Okay? So, kapag example, gusto niyo pa ulit mag-display, like for example, var, and then num is equals to 10. Yan. Pwede rin yan. Okay? So, in here, pwede ulit tayong mag-print. Print ln. Daming way, no? Print ln kapag kami next line, parang Java, no? And then, lagay lang natin to ng num. Okay? So, pagka nira natin to, main.kt, so, ayun, lalabas yung JSON saka yung 10. Okay, so ito yung mga reserved words na sinasabi natin. So again, careful kayo kasi baka sobrang haba ng code, magugulat kayo, hindi siya binabasa, nag-error. Baka somehow, isang reason doon is nagamit nyo yung mga reserved words under kay Kotlin. Okay, so ayun lang muna for this video. Punta tayo and proceed tayo guys sa susunod na video natin. Thank you.